Bago tayo magpatuloy, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Halos magkasabay lang din kami na ma-monetize, kaya maaari din kayo na manood ng mga recap niya habang naghihintay sa pag-upload natin ng mga bagong episode, at kung hindi niyo makita sa pag-search ang kanyang channel ay nakalagay na ang link ng kanyang channel sa video na ito. Maraming salamat mga Emperor. Sa pagpapatuloy, inatake na ito ng ating bida gamit lang ang kanyang aura na dahilan ng pagsuka nito ng dugo nang hindi niya namamalayan. Sinalo naman ni Tanyo ng sandata na nabitawan nito gamit ang kanyang isang paa na parang balak niya itong kuhanin. Nilapitan niya na din ito at tinanong kung sino ang nagturo dito ng great technique na ginamit nito, at sa isip-isip din ng ating bida na ang technique na ito ay binigay kay Xiao Hei na Lord of the Magic Dragon, kaya napapatanong na lang siya kung bakit nagpakita ang technique na ito sa lower realm na ito. Samantala, tumayo naman na ang Demon Ape kahit nanghihina pa ito, at sinabi niya na sa araw na ito ay natalo siya dito dahil hindi siya kasing lakas nito, kaya maari niya na siya napatayin kung nanaisin ito, dahil hindi niya gagawin na ibunyag kung sino ang nagturo sa kanya. Bahagya naman na natuwa ang ating bida sa pagiging tapat ng Demon Ape, at kasabay nun ay kinuha niya na nga ang sandata na pagmamay-ari nito. Matapos ay inangat niya ito habang nagpapalabas na ng malakas na aura, at sinabi niya sa Demon Ape na ipapakita niya dito kung gaano talaga kalakas ang great technique na ito. Nalabis ikinagulat ng Demon Ape kaya napapatanong na lang siya na kung paano ni Tanyo nagagawang gamitin ang kanyang technique at ang kanyang sandata. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay inatake niya na nga ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Tumama na nga ito sa kalupaan na nagdulot ng napakalakas na pagsabog ng atake na ito. Lumabas naman na ang Demon Ape sa makapal na alikabok, dahil hindi naman talaga siya ang inatake ni Tanyon sapagkat gusto lang niya na ipakita kung ano talaga ang totoong lakas ng teknik na ito. Na mas lalong ikinagulat ng Demon Ape nang makita niya ang matinding pinsala ng atake ng ating bida sa kalupaan, na parang nahati sa dalawa ang isang lugar lang na kinatatayuan nila. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang sarili kung hindi ba siya nananaginip. Dagdag niya pa na ang taong ito ay ginamit ang Bangsen Xingyi, at bakit hindi ito kasing lakas ng level ng kanyang paggamit dito. Sinagot naman na ng ating bida ang malaking tanong ng Demon Ape sa kanyang isip, nang sabihin ni Tanyon na ang stick method of Bangsen Xingyi ay siya mismo ang gumawa, at hindi niya ito kailanman itinuro kahit kanino, bukod sa Lord of the Magic Dragon, kaya seryoso niya itong inutusan na sabihin na sa kanya kung kanino nito natutunan ang teknik na ito. Na hindi naman pinaniwalaan ng Demon Ape at sinabi niya na imposible na maging ito ang tao na yun, dahil ang sinabi sa kanya ng kanyang master na patuloy pa din ito na nasa reincarnation, kaya pasigaw niyang sinabi kay Tanyo na wag na siya nito na lokohin pa. Tinalikuran naman na ito ng ating bida dahil wala na siyang magagawa kung ayaw nito na paniwalaan siya, kaya binalak niya na lang na iwanan na ito habang sinabi dito na kung ayaw nito na sabihin sa kanya kung sino talaga ang master nito, ay papasok na lang siya sa loob ng God Heavenly Palace at siya na mismo ang aalam nito. Subalit mabilis na humarang ang Demon Ape sa kanya at pinipigilan siya nito sa pagpasok dito. Ngunit agad naman ito na ginamitan ni Tanyo ng isang seal technique, na dahilan ng paghinto nito sa kanyang kinatatayuan at hindi man lang may galaw kahit ang kanyang isang daliri, dahil sa makapal na enerhiya na bumalot sa kanyang buong katawan. Bukod pa doon ay gumawa ito ng isang bilog na formation na unti-unti siyang pinipipi, hanggang sa nagdulot ng pagliit nito na parang isang batang unggoy. Kaya naman galit na galit ito na minumura si Tanyon, at pasigaw na tinatanong kung ano ang ginawa nito sa kanya at bakit siya lumiit ng ganito. Binitbit naman ito ng ating bida na parang isang bata, at sinabi niya na binlock niya lang ang spiritual power nito kaya magpahinga muna ito ng pansamantala. At sa isip-isip din ni Tanyon na ang little monkey na ito ay nagagawang magamit ang Xingyi technique, kaya mukhang may kaugnayan ito kay Xiao Hei kaya kukunin niya na muna ito. Sa kabilang banda, sa intersection ng inner and outer perimeter ng Meteorite Gorge Valley, ay nakapasok na nga ang dalawang hangal na ito sa loob ng barrier. Nalabis na ikinagagalak ng hangal na si Ling Hu Changkong, at sinabi niya na sa wakas ay nagbukas na din ang seal na nakapaligid sa Meteor Gorge Valley. Kaya hindi na masama ang pagkamatay ng kanyang maraming tauhan para lang dito. Pagkatapos ay pinuri niya si Wang Futong na dahilan ng pagbukas ng seal, at sinabi niya dito na simula ngayon ay magiging alagad na niya ito. Nagbigay galang naman si Wang Futong kasabay ng pasasalamat dito,
At sinabi niya na kapag nagtagumpay na ito ay huwag sana nito kalimutan na tulungan siya sa pagpatay kay Tanyon. Nagsaad naman si Ling Hu Changkong na wag na ito mag-alala dahil si Tanyon ay nang-ahas din na patayin ang kanyang ibang mga tauhan, kaya sinisigurado niya na siya mismo ang kukuha ng buhay nito, pero ang pinaka-prioridad niya ngayon ay makuha muna ang pamana. Subalit sa isip-isip niya na ang Wang Futong na ito ay hindi niya talaga magiging alagad. Bagkus ay magiging tagaturo niya lang ng daan para maiwasan ang mga kapahamakan sa loob ng inner circle. Sinabi naman ni Wang Futong na hinihiling niya na magtagumpay ito, pero sa isip-isip niya din na pag nahanap na ni Ling Hu Changkong ang pamana ay yun na din ang oras ng magiging pagkamatay nito. Matapos ay tuluyan na ngang pumasok ang dalawang hangal sa loob ng Meteor Gorge Valley, at kasabay nun ang pagdating ni Liang Qing na nakita ang pagpasok ng mga ito. At sinabi niya na hindi niya bibigyan ng awa si Wang Futong, kaya naman agad-agad na din ito na sumunod sa mga hangal, at pagkatapos nun ay ang unti-unti ng pagkakasara ng seal. Samantala, nakarating ang ating bida sa isang mataas na palasyo na may mahabang hagdanan, at sa bawat magkabilang gilid nito ay may mga kalansay na kulay ginto at itim. Labis naman itong ipinagtaka ni Tanyon at nakaramdam ng bahagyang pangamba nang makita niya ang mga ito. At napapatanong siya kung bakit sobrang dami ng buto ng Golden Dragon at Magic Dragon sa lugar na ito. Kaya naman agad-agad siya na umakyat dito at bit-bit-bit-bit pa din ng Demon Ape habang napapamura ito, at sa isip-isip niya na sana ay wala sa kapahamakan si Xiao Jin at Xiao He. Sa kabilang banda, sa labas ng God's Heavenly Palace ay napapaligiran ito ng isang malakas na formation ng mga poste na may nakapalibot na mga gintong dragon. Mabilis naman na nakarating dito ang ating bida at nakikilala niya ang formation na ito bilang Thousand Dragon Forbidden Heavenly Formation, at sa isip-isip niya na ang big formation na ito ay siya mismo ang gumawa noon, kaya napapasabi na lang siya na mukhang totoo nga na si Xiao Jin at Xiao He ay nandito sa lugar na ito. Nagsaad naman ng Demon Ape na ang sinabi sa kanya ng kanyang master na wala kahit sino sa mababang mundo na ito ang may kakayahan na wasakin ang formation na ito. Kaya sinabi niya kay Tanyon na hindi nito magagawang makapasok dito. Hindi naman ito inintindi ng ating bida, bagkus ay inilapat niya ang kanyang dalawang daliri sa formation at inutusan ito na magbukas para sa kanya. Na matagumpay namang nagawa ni Tanyon dahil mabilis ito na naglaho sa kanilang harapan, at nang makita ito ng Demon Ape ay gulat na gulat ito at nakaramdam ng matinding pagkapahiya. Samantala, agad namang naramdaman ng dalawang Dragon Lord ang mabilis na paglaho ng kanilang formation, kaya naman napapaisip sila na mukhang ang gumawa nito ay ang mga tauhan ni Handon at si Yuan, pero wala silang kaalam-alam na ito ang kanilang emperor na matagal na panahon na nilang hinihintay. Kaya naman napapamura na lang ang Magic Dragon Lord, at sinasabi niya na ang mga bastard na ito ay nang ahas na pumasok sa lower realm, dagdag niya pa na kahit makipaglaban siya para sa annihilation of the soul, ay gagawin niya ang lahat para maglaho ang mga soul nito at para hindi na magawang makabalik pa. Pagalit naman na nagsaad ang Golden Dragon Lord, na ang God's Heavenly Palace na ito ay ginawa ng isang god kaya walang kahit sino ang maaring makadungis dito. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel. At kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Samantala, tuluyan na ngang nakapasok si Tanyon sa loob ng God Heavenly Palace, at nang makita niya ito ay nagagalak siya dahil kaparehas pa din ito ng dati. At nang marinig ito ng Demon Ape ay nagtataka siya sa mga sinabi nito, kaya tinanong niya na ito kung nakapunta na ba siya sa lugar na ito noon. Dagdag niya pa na imposible yun dahil walang kahit sino ang nakakapasok dito bukod sa mga master niya. Seryoso namang nagsaad ang ating bida na hindi naman siya isang tagalabas, at kasabay nun ay hinawakan niya ang isang parte ng formation, habang malumanay na sinasabi na ang buong God Heavenly Palace ay siya mismo ang gumawa. At nang marinig ito ng Demon Ape ay lubos niya itong hindi magawa na paniwalaan, kahit nagpahiwatig na ang ating bida kanina na siya ang dating Supreme God, at sinabi pa kay Tanyon habang may nakakalokong ekspresyon na anong klaseng biro ito. Alam naman ni Tanyon na hindi talaga ito paniniwalaan ng Demon Ape dahil simula pa lang ay wala ng tiwala ito sa kanya. Kaya naman pinaliwanag na niya kung paano niya ginawa ang buong God Heavenly Palace,
at sinabi niya na ang pangunahing katawan ng 12 Forbidden Pillars ay falling cold iron heart, na nahanap niya mula sa depths of the Sea of Stars. Dagdag niya pa na ang pangunahing Hall of the Tiang Palace naman ay ginawa niya mismo gamit ang buong star core bilang raw material, at gumugol siya ng 99 days para ma-refine itong Palace of Heaven. Sinabi niya din sa Demon Ape na ang Thousand Dragon Forbidden Heaven Formation na bumabalot sa buong Heavenly Palace ay may kabuuan ng halos 10 milyong pattern na nanggaling sa kanyang mga kamay. Subalit sa ginawang malinaw na paliwanag ng ating bida para mapaniwala lang ang Demon Ape ay wala pa ding naging silbi. Bagkus ay sinabihan pa nito si Tanyon na may sakit na ng delusional disease at nasa huli na itong stage. Samantala, ay biglang dumilim ang kalangitan at naglabasan dito ang mga malalakas na kidlat sa mismong kinatatayuan nila Tanyon, at kasabay nun ay ang paglabas ng katawan ng Magic Dragon Lord at Golden Dragon Lord na nag-transform na sa totoo nilang anyo bilang isang dragon. At nang makita ito ng Demon Ape ay nagtatatalo nito sa tuwa habang nagmumungkahi na ang dalawa niyang master ay sa wakas lumabas na sa gate, kaya mayabang niyang sinabi kay Tanyon na ito na ang magiging katapusan ng buhay nito. Hindi naman ito pinansin ng ating bida, bagkus ay biglang naging seryoso ito, at sa isip-isip niya na kung ito na ba si Xiao Hei at Xiao Jin. Lumabas naman na ng buo ang dalawang Dragon Lord, at kasabay nun ay nagsaad ang Magic Dragon Lord at tinawag na humble human si Tanyon, pagkatapos ay pagalit niya itong tinanong kung pinadala ba siya ni Siyuan at Handon. Sinabi naman ng Golden Dragon Lord kay Magic Dragon Lord habang nakatitig sa ating bida, na nararamdaman niya na ang taong ito ay walang breath ng upper realm sa katawan nito, at mukhang nanggaling lang ito dito sa lower realm kaya hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa lugar na ito. Narinig naman ng Demon Ape ang pagtataka ng Golden Dragon Lord, kaya agad niyang sinabi sa kanyang dalawang master na pumasok si Tanyon sa pamamagitan ng direktang pagbukas ng Great Formation. Nalabis ikinagulat ng dalawang Dragon Lord, at sinabi na imposible ito dahil ang may kakayahan lang na magbukas nito ay walang iba kundi ang kanilang master at silang dalawa lang. Kaya naman agad na nagpakawala ang Magic Dragon Lord sa ating bida ng isang malakas na sigaw na naglalabas ng matinding pressure, dahil sa pag-aakalang kaya nabuksan nito ang formation dahil sa tinulungan nito ni Handon at Siyuan, at sabay na inatake si Tanyon gamit ang kanyang malaking kamay, habang sinasabi na ipapadala niya na ito ngayon sa impyerno. Bago pa man makalapit ang atake ng Magic Dragon Lord, ay sinabi ni Tanyon dito na maraming taon na ang lumipas, pero ang Little Devil ay kapareho pa din ng dati na mabilis magalit kahit sa maliliit na bagay. Na dahilan ng paghinto ng ginawang atake ng Magic Dragon Lord nang marinig niya ito. At habang pinagpapawisan na sa mukha dahil sa pagtataka, ay nagmungkahi siya na walang kahit sino ang nakakaalam ng kanyang palayaw, bukod sa may-ari ng Heavenly Palace at ng kanyang eldest brother, kaya naman tinanong niya ang ating bida kung paano niya ito nalaman. Hindi naman ito sinagot ni Tanyon at sa halip ay sinabi niya kay Xiao Jin na sumasakit ang ngipin nito noong bata pa ito. Nagtataka naman na nagtanong ang Magic Dragon Lord kung bakit alam nito ang kanilang mga sikreto, kaya naman tinanong niya si Tanyon kung sino talaga ito at kung ano ang kaugnayan nito sa kanilang god. Hindi naman ulit sinagot ito ng ating bida sa pangalawang pagkakataon, bagkus ay kinuwento niya na 10,000 taon na ang lumipas ay malayo sa lugar ng Divine Realm of Hongmeng, ay may isang tao ang kumuha sa dalawang batang dragon. At ang isa sa mga ito ay kumikintab na ginto kaya tinawag niya ito sa pangalang Xiao Jin, at isa naman ay nababalutan ng magic energy at may itim na katawan at pinangalanan niya itong Xiao Hei. Dagdag niya pa na makalipas ang maraming taon ay si Xiao Jin ang naging ruler of the Golden Dragon Clan, at kinilala bilang Golden Dragon God, habang si Xiao Hei naman ay naging ruler of the Magic Dragon Clan, at kinilala bilang Magic Dragon God, at naging tapat sila sa tao na kumuha at nag-alaga sa kanilang dalawa mapa hanggang ngayon. At nang marinig ito ng dalawa ay nagsimula ng tumulo ang mga luha nito, dahil napagtanto na nila ngayon na si Tanyon ang matagal na nilang hinihintay na Supreme God, at nagagalak sila dahil sa wakas ay nakita na nila ulit ito. Masaya namang binanggit ng ating bida ang pangalan ng dalawang Dragon Lord, at sinabi niya na sobra niya itong mga namiss, habang inangat niya ang kanyang dalawang kamay pahiwatig na pinapalapit niya ang mga ito. Kaya naman agad-agad bumaba si Xiao Jin at Xiao Hei habang bumalik na ang mga ito sa pangalawa nilang anyo bilang isang tao, at kasabay nun ay ang pagluhod nila sa harap ni Tanyon,
At pagkatapos ay nagbigay-pugay ang mga ito, at sabay na sinabi na ang God of the Golden Dragon at God of the Magic Dragon ay binabati ang kanilang Supreme God. Napaluha naman ang ating bida sa sobrang pagkagalak dahil sa wakas ay nakita niya na ang mga ito, kaya naman agad niya na pinapatayo ang dalawa, habang sinasabi niya na masaya siya dahil nasa maayos lang ang mga ito. Hindi naman agad tumayo si Xiao Jin at Xiao Hei. Bagkus ay agad na yumakap ang dalawang ito kay Tan Yun habang humahagulgol sa pag-iyak dahil sa pag-aakala nila ay hindi na nila ito muling makikita pa. At nang makita ng Demon Ape ang inaasta ng kanyang dalawang master at ang pagtawag ng mga ito sa ating bida bilang kanilang master, ay gulat na gulat ito at unti-unti niya nang napagtatanto kung sino talaga ang taong ito. Maya-maya pa ay tuluyan niya nang napagtanto na si Tan Yun talaga ang Hongmeng Supreme. Kaya naman napabagsak na lang ito habang bumubula ang bibig, dahil naalala niya ang mga ginawa niyang kabalastugan dito at hindi paniniwala sa mga sinasabi nito. Pinupunasan naman na ng ating bida ang kanyang mga luha habang pinapatigil niya na din sa pag-iyak si Xiao Jin at Xiao Hei, at kinakamusta niya ang mga ito sa nagdaang mga taon, dagdag niya pa na kung bakit umalis ang mga ito sa Divine Realm at pumunta dito sa Heavenly Punishment Land. Pasigaw naman itong sinagot ng Magic Dragon Lord, at sinabi niya na ang lahat ng ito ay kagagawa ng pagsasabwatan ni Handon at si Yuan. Dagdag niya pa habang umiiyak dahil sa labis na lungkot, na ang 10 milyon na miyembro ng Golden Dragon at Magic Dragon ay naakit sa isang patibong na ginawa ng mga ito, at ngayon ay malapit na silang tuluyang maubos. Nasabi din niya na ang mga tauhan din ni Tan Yun ay halos naubos din at 10 na lang ngayon ang natitira. Labis naman itong ikinagulat ng ating bida at pasigaw na tinanong kung ano ang nangyari. Nagmungkahi naman ang Golden Dragon sa kanyang master na siya na ang magpapaliwanag ng lahat ng nangyari. At pinaliwanag niya na simula nang nawala si Tan Yun ay nagtago sila sa God Realm, habang naghihintay ng pagkakataon na makapaghiganti, subalit 1,000 taon ang lumipas ay sinadyang inihayag ni Handon at si Yuan na muli siyang ma-reincarnate, at yun na ang huling niyang buhay. Kaya agad na nagpadala ang mga ito ng mga god sa Heavenly Punishment Land para patayin siya at wasakin ang buong Lower Realm. Kaya naman nang makarating sa kanya at kay Xiao Hei ang balita, ay pinadala nila ang lahat ng Magic Dragon at Golden Dragon para bumaba sa Heavenly Punishment Land, at pagkatapos ay nakipaglaban silang lahat sa mga god. Pero wala silang kaalam-alam na pinaplano lang pala ni Handon at si Yuan na magtipon-tipon silang lahat para sabay-sabay sila napatayin. At sa nangyaring malaking digmaan ay halos maubos ang buong Magic Dragon Clan at Golden Dragon Clan, kaya ginawa nila itong Meteor George Valley para makapagtago at hindi sila tuluyan maubos ng mga ito. At nang marinig ng ating bida ang lahat ng delubyong nangyari sa kanyang buong alagad, ay seryoso niya na binanggit ang pangalan ni Handon at si Yuan, at sinabi niya na paghihigantihan niya ang mga ito. At pagalit niya pang dagdag na sa oras ng pagbabalik niya sa Divine Realm ay pagbabayarin niya ito ng kani-kanilang sariling dugo. Sinabi din sa kanya ng Magic Dragon Lord, na pagkatapos ng delubyong nangyari sa kanila ay 2 beses pang inulit ni Handon at si Yuan ang patibong na iyon. At kahit alam na ng mga dating sariling tauhan ng ating bida na isa yung patibong ay tumuloy pa din sila dito, kaya kalaunan ay naubos ang mga ito sa bandang huli. Tinuro ni Xiao Hei ang isang bundok, at sinabi sa ating bida na doon nahulog ang kanyang mga tauhan sa malalim na mountain range ng Heavenly Punishment Land, at kinilala ito ng mga tao sa lugar na ito bilang Battlefield of the Gods, and the Place of Eternity. Nagngit-ngit na lang sa galit si Tan Yun, at seryoso niyang sinabi na kahit ano ang mangyari ay pupuntahan niya ang lugar na ito. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!